Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas ng lahat ng mga tao. Ito ang mensahe at pakay ng Pasko. Isinugo ng Ama ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno upang ating tagapagligtas. Magpasalamat tayo sa kabutihan at awa ng Diyos, sa liwanag ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulubyan niya. Pinupuri
Pagkat ikaw na makapanal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmula sa malayo. Ang mga babae, kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong dandami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay.
Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa puon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya." Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. "Sa Bethlehem po ng Judea," tugon nila, "ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel." Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala, at pinalalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, "Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako ay makasamba sa kanya." At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Binabati ko din po sa natatanging paraan lahat ng mga nasa labas ng simbahan. Ang inyo pong sakripisyo ay isang handog sa ating mahal na poon. Pasensya na po kung naantala ang ating pagpasok sa simbahan. Sisikapin po nating maging maayos at mas mabilis ang maging proseso para makapasok kayo, sapagkat alam namin ibig ninyong makita si Jesus. Ibabalanse natin ang kaligtasan, kaayusan, at kapanatagan din ng mga deboto. Sapagkat iisa lang naman ang ating adhikain, kaya tayo narito. Ibig nating makita si Jesus Nazareno, lalo na't nalalapit na ang kanyang dakilang kapistahan. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang mga nasa labas po, kasama kayo sa biyayang bumubuhos mula sa paanan ng ating mahal na Senyor, sapagkat gaya nga ng kapistahan natin ngayon, ipinahayag, ipinakita na siya ang manunubos ng lahat ng tao.
walang pinipili. Kaya wag ko kayong kabahan. Baka kasi po yung iba kinakabahan, pag wala ako sa loob ng simbahan, baka hindi ako kasama sa bendisyon. Hindi po. Kayo pong mga nasa labas, alam ko mas marami ang nasa labas kaysa nasa loob ng simbahan. Kasama kayo sa bendisyon. Lalo na't kung taimtim kayong sumasama sa ating pagdiriwang. Kung kayo'y nakikinig din, baka nga mas nakikinig pa yung nasa labas kaysa nasa loob. Kaya yung mga nasa loob, makinig maigi, makilahok ng mabuti, mapalad po kayo. Marami pa ho ang nasa labas. Baka natutulog kayong nasa loob, palitan na kayo ng nasa labas. Maraming gustong pumasok. At yun ang hamon sa atin, sapagkat, opo, ibig nating makita si Jesus. Pero sa totoo lang, ang naunang umibig makakita ay ang Diyos. Hindi tayo ang magmamalaking ibig ko kayong makita. Dahil baka sabihin ni Jesus sa Nazareno, matagal ko na kayong inaantay. Dahil matagal ko na kayong gustong makita. Matagal ko na kayong hinahanap. Matagal na kitang gustong matagpuan, sapagkat sa totoo lang, tayo pala ang nagtatago sa Diyos. Minsan sinasabi natin, parang hirap hanapin ng Diyos. Hindi po totoo yun. Hindi mahirap mahanap ang Diyos. Kaya nga ang kapistahan ngayon ay kapistahan ng pagpapakita ng Diyos. Alam natin, ito yung kwento nung tradisyonal nating tinatawag na 3 hari. Pero ang buod at diwa ng kapistahan ngayon ay ang pagpapakita ng Diyos kay Jesus Nazareno bilang tagapagligtas ng lahat ng tao. Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat. Sapagkat ang awa at pag-ibig ng Diyos kay Jesus Nazareno ay para sa lahat. Kaya nga naniniwala tayo, ang Diyos natin, ang Diyos na ipinahayag ni Jesus Nazareno, ang Ama, ay ang Diyos na nagpapahayag at nagpapakita sa lahat. Siya ang nauna. Hindi tayo ang naghahanap sa Diyos. Ang paghahanap natin, ang hangarin nating makita siya ay tugon. Tugon. Sagot. Sa una niyang aksyon. Ang Diyos ang unang gustong makakita sa atin. Kaya nga tayo nilikha ng Diyos eh. Gusto niya tayong makita. Kung ayaw niya tayong makita, di sana hindi na tayo nilikha. Hindi na tayo pinanganak. Pero dahil ipinanganak tayo, dahil buhay ka pa ngayon, gusto tayong makita ng Diyos. Kaya ka pinarating sa Quiapo ngayon, kahit na napakahirap pumunta ngayon dito sa Quiapo, sa loob man o labas ng simbahan, gusto tayong makita ng Diyos. Gusto tayong pagpalain ng Diyos. Gusto tayong basbasan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pagpalain ka ng Diyos. Mukhang mahina. Sa kabila naman, sabi mo sa kabila, God bless you. Ang gustong pagpalain ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas. At papaano magtatagpo ang hangarin ng Diyos na makita tayo at ang hangarin nating makita ang Diyos? Papaano ito magtatagpo? Dahil nga may mga pagkakataong hindi ito nagpapanagpo.
Tanungin natin ang ating sarili. Ang Diyos wala ng problema. Tiyak yun. Gusto niya tayong makita. Huwag na tayo magduda doon. Dahil lubang maawain at mabuti ang Diyos. Ngunit ang tanong, gusto ba talaga nating makita ang Diyos? Siguro sabihin ninyo, aba syempre, Father, kung pwede lang akong kausapin ng Nazareno, game ako dyan. Sana nga inaantay ko nga lagi, kaya ako nakatitig. Baka tumingin sa akin at magsalita. Baka ako siya mapanag-inipan. Pero sino ang tunay na makatatagpo sa Diyos? Narinig natin sa kwento, may dalawang klaseng tao. Ang mga pantas, yung tinatawag nating tatlong hari, at sina Herodes at yung mga eskriba at mga matatalinod pantas sa templo. Sino talaga ang nakakaalam kung nasaan yung ipinanganak na manunubos? Kung tutuusin, mas alam ng mga nasa Jerusalem kung nasaan si Jesus Nazareno. Yung tatlong hari, may tala pa nga sila pero pagdating sa Israel, hindi nila alam saan pupunta. Kaya nga sila nagpunta pa sa Jerusalem. Kaya nga sila nagtanong pa kay Herodes. At nung nagtanong sila sa templo, agad alam-alam ng mga saserdote at eskriba ang tugon nila sa Bethlehem po ng Judea. Biruin niyo yun, alam nila kung nasaan si Jesus Nazareno, pero hindi sila ang nakakita sa Kanya. Ang nakakita sa Kanya, yung tatlong pantas. Bakit? Narinig natin yung hangarin ng mga pantas. Nung nakita nila yung batang sanggol, kahit na nasa ordinaryong tirahan lang, nagpatira pa sila at sumamba. Si Herodes, di ba, sabi rin ni Herodes, sabihin niyo sa akin kung saan yun siya nakita para makasamba din ako sa kanya. Para makasamba din ako sa kanya. Pero, hindi natagpuan ni Herodes. Sapagkat sa totoo lang, hindi niya nais sumamba doon sa bata. Ano ibig sabihin ng pagsamba? Ito ay ang pagsuko, pag-alay ng sarili. Hindi lang pagyuko, hindi lang pagtaas ng kamay, hindi lang pagpuprosesyon, hindi lang pagsisimba, kundi kung sa puso natin, isinusuko natin lahat sa Diyos. Itinatagubilin natin lahat sa Diyos. Yun ang tunay na pagsamba, na masabi natin, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bukang bibig lang kay Herodes yung sabihin niyang, sasamba ako. Pero sa totoo lang, siya pa rin ang masusunod. Hindi niya talaga gustong sumamba, kaya hindi niya nakita si Jesus. Mga kapatid, kung gusto raw talaga nating makita si Jesus, sambahin natin siya. Pero ang tunay na pagsamba, hindi lang yung pagyuko-yuko, paghaplos-haplos, pagtaas ng kamay, kung hindi ang pagsuko, pagsunod, pagtalima sa kalooban ng Diyos. Yun ang tunay na pagsamba. Yun ang tunay na panata. Yun ang tunay
na pag-aalay. Kahit ho ilang beses kayo magtangkang pumanik sa andas, pero kung hindi magbabago ang ugali, ayaw magsisi sa kasalanan, hindi magpapakumbaba, walang sakripisyo at pagsambang naganap. Kahit buong araw kayo nandito sa Quiapo, pero ayaw natin bitawan yung masamang ugali at ayaw nating magpatawad, ayaw nating humingi ng tawad, ayaw nating makipagkapwa-tao. Baliwala po kahit buong araw kayo dito sa loob ng simbahan, sapagkat ang tunay na pagsamba at pag-alay ay pagsuko, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ibig tayong makita ng Diyos. Ibig nating makita si Jesus. Mangyayari yon kung tunay natin siyang sasambahin. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po ang inyong mga deboto, ang inyong mga alagad. Narito po kami dahil ibig po namin kayong makita. Dahil ibig ninyo kaming makita. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan-tao siya lalang Espiritu Santo. Ipinanganak si Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pakabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama na matagpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay at maibahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Buong pananalig nating sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang Katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akayin nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari mo, O Diyos, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita ka nawa nila, O Diyos naming mapagmahal, sa mga mabubuti nilang gawa, upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekumenikal, naway hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas, tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo.
Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama ng liwanag, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kalwalatian sa langit, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na iyong sambayanan na hindi ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihain at pinagsasaluhan si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao nami magningning ang kariktan ng kadikalaan niyang di nagmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang at pag-ibig nating tawagin ang ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami tunay na sumasamba, sapagkat hindi kami tunay na sumusunod sa iyong kalooban. Liwanagan niyo po kami, gabayan niyo po kami, at pagkalooban ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating liwanag, kalakasan at kapayapaan. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Basta
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag, upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong sa pagpapagawa at pag-ayos ng simbahan, sa mga nagdadala po ng delata, bigas, noodles at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At samahan niyo po ako, magdasal po tayo na maging banal, ligtas at mapayapa ang ating Nazareno 2024. Kagabi, nagsimula na po ang pahalik sa Luneta. Pagdasal natin na maging maayos ang lahat. At lalo na ang traslasyon, ang prosesyon. Nawa ang mga deboto, makiisa po tayo. Huwag na tayong sumampa, dumamba, magtulakan at magkasakitan. Ipahayag natin ang tunay na debosyon, ang tunay na pagsamba kay Jesus Nazareno, at ang tunay na pagsamba ay ang pagsuko at pagsunod ng kalooban sa Diyos. Ang tunay na makatatagpo sa Diyos ay ang sumasamba, sumusuko at sumusunod sa Kanya. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ito'y tradisyonal ding ginagawa na pagbebendisyon ng mga kalendaryo. Ang Diyos na nagkatawang tao ay pumasok sa ating kasaysayan, panahon at oras. Kaya babasbasan ang mga dala nyo, mga imahen, dasalan, lalo na mga kalendaryo na dala nyo ngayon. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen, dasalan at kalendaryo. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.